Kamusta mga tol? Spurs versus OKC Playoffs Preview. Advance ako mag-isip wala kayong pake. Spurs ba talaga makakatalo sa OKC? May tirahin na natin yan, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay, game. 5 beses nagkatapat ang Spurs tsaka OKC this season mga tol. 5 ha, hindi 4 ha. 4 sa regular season at yung isa doon, semifinals ng NBA Cup. 4 na beses nanalo ang Spurs at 1 beses lang nanalo ang OKC mga tol. Aba, teka lang ha. Di ba OKC ang defending champion at sila ang number 1 sa standing. 64 wins, 18 losses. Oo nga, sabi ko nga sa'yo, 3 doon sa 18 losses na yun galing sa Spurs. Unang laban nila, NBA Cup semifinal, December 14. Panalo ang Spurs, 109-111. Pangalawang laro, December 24. Panalo ang Spurs, tambak, 130-110. 33 points pa rin si Nana ha. Pangatlong laro naman, December 26. Panalo na naman ang Spurs ha, 102-117. 22 points lang yung nagawa ni Nana. At pang-apat na laro, January 14. Panalo naman dito ang OKC, 119-98. 34 points naman ang ginawa ni Nana. At pang-5 laro, February 5. Panalo naman ang Spurs, 116-106. Puro bang kulang kasi naglaro sa OKC dun eh. Okay, sa matchups muna tayo ha. Sa guards muna, si Nana ng OKC, ang tatao dyan malamang si Vaseline ng Spurs. At si AJ Mitchell naman, ang tatao dyan malamang si Castillo Buhangin. O kaya pwede magpalit yung dalawa, pares lang din naman halos eh, no? At tapos si Lugar naman malamang si Aaron Foxman, yung tatao dyan ha. At si Palito Jet naman, si KG Canaleta at si Frankenstein, si Wembayaman. O teka lang, baka nagtataka kayo eh kung bakit si Aaron Foxman yung sinabi kong tatao kay Luga. Kasi mga tol, kadalasan si Luga spot up shooter yan, diba? I don't think na ilalagay ng Spurs di Aaron Foxboy kina Nana o kaya kay AJ Mitchell na primary perimeter scorers ng OKC. Ang gagawin nila yan, tatago nila si spot up shooter eh. Kung sakali maglaro si B1 siguro mga tol, malamang ganun pa din. Si Castillo Buhangin tsaka si Vaseline, sila yung tatao kay Nana tsaka kay B1, hindi si Aaron Foxboy. So yung Wembayaman naman, tatauhan niya si Frankenstein, diba? Kasi walang 3 points si Frankenstein eh. So pwede makatulong ngayon sa loob si Wembayaman, diba? Kasi kapag si Palito Jet yung tinauhan niya, malamang may tira sa 3 points si Palito Jet, delikado yun para sa Spurs eh. Sa kabila naman, ang mangyayari dyan, si AJ Mitchell ang mga yung tatao kay Aaron Foxboy. At si Luga malamang yung tatao kay Castillo Buhangin ha. Si Nana naman ang tatao kay Vaseline. At si Palito Jet naman kay KG Canaleta. At si Frankenstein naman kay Wembayaman. Yan, medyo basic mga tol, no? Si AJ Mitchell ang main defender. Si Nana nakatago sa spot up shooter. At si Luga naman pangkatawanan kay Castillo Buhangin. Ang tricky lang dito mga tol, si Palito Jet eh. Kasi siya ang helper ng OKC sa loob, diba? Ang tinatauhan niya ang shooter sa labas, KG Canaleta, magaling sa labas yan eh. So hindi ako magtataka kung bigla si Palito Jet yung patao ngayon ng OKC kay Castillo Buhangin. Agaya nung ginawa ng Blazers last time, diba? Sa sentro yung pinapatao nila kay Castillo Buhangin eh. At kung maglalaro na si B1 mga tol, katulad nung ginawa nila sa semifinals ng NBA Cup, si Luga ngayon ang tumawa kay Aaron Foxboy. At si B1 naman ang tumawa ngayon kay Castillo Buhangin kasi solid din naman sa katawanan si B1 eh. Posible rin gawin ng OKC, si Luga ay pantao nila kay Wembayaman mga tol ha. O kaya si Cargoat. Nakita rin natin ginawa ng Blazers yan, diba? Si Hadi Double Pay Misa yung tumatao kay Wembayaman. Posible rin ganun din yung gawin ng OKC, si Luga o kaya si Cargoat naman. Kapag gano'n na nangyari, si Frankenstein magiging alanganin ng matchup eh, no? Kasi iba yung tumatao kay Wembayaman eh. Saan siya ngayon ilalagay ng OKC kapag gano'n? Ewan ko! Hoy, like mong hype ka, ano na? Kanina pa nanonood, yung tigas na mukha, hindi man lang mag-like eh. Mag-like ka na! Ito, dito muna tayo kay Nana mga tol ha. Ano ang gagawin ng Spurs kay Nana? Unang-una mga tol, switching, 100% switching talaga eh. Basta hindi si Corneto mga tol ha. Mag-switch na palagi ang Spurs kay Nana. Kahit pa si Wembayaman, mag-switch niya kay Nana. It doesn't matter kasi kahit sino pa doon sa apat mga tol, mula 1 hanggang 4 nila, diba? Mag-switch lang lahat yan kay Nana. Tumira na nga, tungkab naman yan. Yan ang maganda sa lineup ng Spurs kasi mga tol eh, no? Sobrang switchable ng mga players nila mula point guard hanggang power forward. Halos pantay-pantay lang kasi mga height nila eh. Ang dapat naman gawin ng OKC kapag ganyan, targetin palagi ni Nanas di Aaron Foxboy, diba? Kasi siya na yung pinakamalit sa lineup eh. Pero it doesn't mean na mahina siya dumipensa sa perimeter mga tol ha. Okay naman yung depensa niya sa perimeter eh. Si KG Canaleta naman 6'7 yan at medyo solid din yan dumipensa sa perimeter ha. Nice defense na nga portrait, tungkap na nga. Si Vaseline naman 6'5 yan, solid din yung perimeter defender eh, no? Ang ganda ng depensa niya kay Nana. Tinira pa rin ni Nana, baos pasitan. Si Castillo Buhangin, tinan mo, siya yung tumatao, diba? Pero nag-switch na si Vaseline mga tol, ayan no? Importante kasi na mag-switch palagi yung depensa ng Spurs para hindi kagad nakabuel si Nana eh. Nice contest na naman ni Vaseline yan eh. Patay naman yan.
Ito si Dillon Harper naman ngayon, tumatawa kay Nana ha. Naiwan na nga si Dillon Harper, sinabayan naman ni Corneto, wala na nga yan. So anong pwedeng gawin ni Nana kapag ganyan mga tol ha? Unang-una, kapag si Corneto yung nasa loob, atakihin niya palagi yung drop coverage si Corneto, ganyan no? Kadalasan kasi diba, sa kalahati ng quarter, ipinapasok palagi ng Spurs si Corneto para makapagpahinga si Wembayaman. At kadalasan sa ganung oras, nasa loob palagi ng court si Nana eh. So yun talaga yung best chance niya na makatake palagi sa loob. Asahan niya mga tol, kapag si Corneto nasa loob, puro pick and roll ang gagawin ng OKC doon ha. Ayan, jumabat na naman si Nana eh, patay ka dyan. At yung Spurs, kapag si Corneto yung nasa loob, mag-under the skin sila palagi, ganyan no. Ayan, tinira na nga tuloy ni Nana, portrait, tungkap naman yan. Kapag si Wembayaman kasi nasa loob mga tol, hindi yung mag-drop coverage eh. Ang gagawin na, mag-switch lang na ganyan kay Nana eh oh. O yan, contested na kaya, tinira na nga ni Nana, portrait, tungkap na nga. So expect nyo mga tol, kapag nasa loob si Wembayaman, walang i-screen. Mag-isolation lang palagi si Nana kaysa mag-pick and roll. Kasi mas alangan kapag nagsisi Wembayaman kay Nana eh. O tinan nyo, switching ang ginagawa ng Spurs, diba? At gaya ng dati, si Wembayaman, palagi talaga tutulong sa loob yan. Ayan, nakalusot na nga, layup yan, nice. Tapos sa kabila naman, ano ang gagawin ng OKC kay Victor Wembayaman? Nung naglaro kasi dati si B1 mga tol, si B1 muna yung tumao kay Wembayaman eh. Pero dahil injured pa ata si B1 mga tol, ini-expect ko ha, si Luga malamang ngayon yung tatao kay Wembayaman. At dyan siya palagi dadala ni Wembayaman no, sa high post oh. Ayan, jumamper na nga, patay ka dyan. Yan mga tol, dapat makita kagad ni Wembayaman yung ganyan, diba? Kapag mas maliit yung tumatao sa kanya, makita dapat niya. Eto yung mga gantong jumpers may free throw, okay lang ganyan sa akin eh. Basta hindi sentro ang tumatao kay Wembayaman mga tol, pinakamabuting gawin niya, dalhin niya kagad sa loob, ganyan no. Ayan, layup, dak. Kasi kunwari ganito, ayan, si Cargo tumatao sa kanya, diba? Kapag tumira siya ng gantong kalayo na jumper, eh for sure, tuwan-tuwa na talaga ang OKC sa ganyan. Kahit kunwari, tumira siya ng 3 points habang maliit yung tumatao sa kanya, for sure, tuwan-tuwa talaga ang OKC kapag ganun eh. Kasi yan talaga yung gusto nila mangyari, diba? Bait nila yan kay Wemby ang ganyan eh. So wag sana matip si Wembayaman na tumira sa labas porket maliit yung tumatao sa kanya, diba? Kita niya kasi yung bakal, baka tumira jumpers lang eh. Mas okay syempre kung sa low post kaysa high post, diba? Kasi mas malapit na sa ring kapag ganun eh. Asahan nyo mga tol, kapag high post ha, walang double team na dadating sa OKC. Pero kapag low post naman for sure, double team kagad sila. Ganun kalaking pagkakaiba kasi nun talaga mga tol eh. Ayan, pinasa tapon, sabaw. Ginagawa ng OKC yung ganyan para meron dalawang layer yung pandepesa nila kay Wembayaman. Kapag kunwari nakapasok sa loob si Wembayaman, tsaka naman ngayon tutulong si Palitong Jet. O ayan, tinan nyo, nung nakapasok na sa loob si Wembayaman, buong barangay talaga tumulong eh, no? Baos, pansitan. So napaka-importante na kapag masikip talaga, maikikot ang tama ni Wembayaman, diba? Eh kasi marami naman siya 3-point shooter, nakakampi eh. Yung ganito naman, ito yung practice na yung tumatao, tapos isolation. Yan, malamang gusto ng Spurs yung ganyan, diba? Pero kung 3 points lang, titira niya sa ganyan, naku po, hindi ko naman gusto yung ganyan kahit pumasok pa yan. Ang OKC mga tol, kadalasan, twin tower siya sa first 5, diba? Pero kapag nag-one big na ang OKC, lamang na lamang talaga si Wembayaman sa loob. Ganyan, no? Dakda! So eto, kapag nag-one big na ang OKC, dapat talaga samantalahin na kagad ni Wembayaman eh, no? Maging post na siya ng Meralco palagi sa loob eh. Offensive rebound, tsaka yung igot niya yan, no? Portrait, patay ka dyan. O yan, kaya tingnan niya, oh. Kahit pinagtutulakan pa siya, nibiwan sa ilalim, talagang no match eh. Ayun na, TV na nga tuloy ni Wembayaman yan. At ang pinakamaling pwedeng gawin ni Wembayaman mga tol, yung kapag maliit yung bantay niya tapos ang gagawin niya, sasalaksak siya, naku po, charging foul na nga. Kasi ibig sabihin ng ganon mga tol, kumagat siya sa pain ng OKC eh. Hindi niya magagamit yung advantage niya sa laki, diba? Kasi for sure, masasabayan siya palagi sa laterals eh. Guards kasi tumatao sa kanya, diba? Yan tapo, sabaw. Wag Wemby ha, wag ganyan ha. Makinig ka mabuti kasi Raulong Yesel, kahit si Raulo yun. Kapag guard tumatao sa'yo, wag na magkasasalaksak ha. Pwesta mo na lang kagad sa loob. I don't care kung high post o kaya low post o kaya picker. Wag lang drive galing sa 3 points, Wemby ha. Kasi lugi ka talaga kapag ganun eh. Commercial, pasok! Now ito mga tol, no, dun sa laban sa Lakers, ang isang naging problema ng Lakers doon, turnovers, napakarami eh. Kasi malakas talaga ang perimeter defense ng OKC. Pero dito sa mga laban ng OKC tsaka Spurs, noong December 24, 9 turnovers lang ang Spurs. Noong December 26, 12 turnovers lang ang Spurs. Noong January 14, 11 turnovers lang. At noong February 5, 12 turnovers lang ang Spurs eh. Kita nyo ba yun? Kumpara sa Lakers, di ba kadalasan 18 pataas ang turnovers nila laban sa OKC eh. Dito sa Spurs, naglalaro lang mula 9 hanggang 12 turnovers lang. So naiingatan talaga ng Spurs ang bola kapag kalaban nila ang OKC ha. At napaka-importante talaga niya mga tol, kasi points of turnovers tsaka fast break points ng OKC, yan yung pumatay pareho sa Lakers eh. Hindi yan masyado gagana laban sa Spurs, unless na lang kung maisipan palagi ni Wembayaman na sumalaksak na sumalaksak habang guard yung tumatao sa kanya.
Ang isa naman kailangan palagi gawin ng Spurs mga tol, points in the paint. Noong December 24, 60 points in the paint ang Spurs, panalo sila. Noong December 26, 52 points in the paint ang Spurs, panalo sila. Noong January 14, 40 points in the paint lang ang Spurs, talo sila. At noong February 5, 56 points in the paint ng Spurs, panalo na naman sila. Ano napansin nyo ron mga tol ha? Kapag ang points in the paint ng Spurs mataas, panalo sila palagi laban sa OKC eh. Isa lang ang ibig sabihin kasi nun mga tol eh. Ibig sabihin nun, better shot selection ang ginawa ng Spurs. Hindi sila na-disturb ng perimeter defense ng OKC at nakapasok sila palagi talaga sa loob eh. Unang-una na kanina ko pa sinasabi diba? Kapag si Wembanyama umakting na poste ng Meralco palagi sa loob yan sa opensa ng Spurs, eh tataas talaga palagi points in the paint ng Spurs diba? Pero kapag si Wembanyama mga tol, natrip ang tumira ng 3 points na kupo, syempre bababa ang points in the paint nila, diba? Kaya kanina ko pa talaga sinasabi, importante talaga shot selection ni Wembanyama sa laban na to eh. Kapag nagpadala siya sa perimeter defense ng OKC, malamang talaga matalo sila sa OKC. Pero kapag ginamit niya palagi ng gusto, yung napakalaking advantage niya sa loob, diba? Malamang manalo talaga ang Spurs eh. At yung OKC naman kadalasan diba ang ginagawa nila sa depensa, umiipit talaga sila palagi sa loob eh. Kagaya sa Lakers, ganun ginawa nila diba? Marami silang malalakas na perimeter defenders, pero kapag nakapasok ko sa loob, andyan pa si Paliton Jet at si Frankenstein sa loob diba? Kaya lakas talaga ng depensa nila eh. At yan talaga yung isa sa strength nila. Diyan nagmumula yung mga points of turnovers at saka mga fast break points nila diba? At ano nyo pa sa Lakers, may mga pagkakataon laban sa Lakers, sunod-sunod talaga yung turnovers ng Lakers eh. Sunod-sunod din yung fast break points ng OKC eh. Kaya yun, nasa Boracay na kayong Lakers. Ang malaking tanong dyan, pwede bang gawin ng OKC ang ganyan laban sa Spurs na puro 3-pointer na kasama ni Wembanyama? Kaya si Castillo buhangin, di ba? Nung regular season, 33% lang sa 3 points eh. 3.6 3-point attempts per game lang ha. Pero ngayong playoffs mga tol, bigla nag-transform ang walang iya eh. Naging 39.5% sa 3 points at napakarami rin yung attempts niya ha. 8.6 3-point attempts per game lang yung ginagawa niya. So anong gagawin ng OKC dyan mga tol ha? Tingin ko mga tol, walang babaguhin ng OKC sa depensa nila kasi sanay sila dun eh. Iibit pa rin palagi yan sa loob at aasa na lang sila sa mga mabibilis nilang perimeter defender. Kasi sabi ko nga kanina diba, kapag mataas ang points in the paint ng Spurs, palagi talagang talo ang OKC eh. At yung kaisa-isa panalo nila laban sa Spurs, yun lang yung isang game na mababa ang points in the paint ng Spurs. So kung pipiliin ng OKC mga tol, 3-point shooting ba ng Spurs o kaya points in the paint ng Spurs, eh for sure, mas pipiliin ng OKC palagi na patirahin na lang sa labas ng Spurs kaysa patirahin sila sa loob. At yung rotation ng bench ng OKC mga tol, grabe nung nakakalaban nila yung Lakers eh no. 10-man rotation ang ginagawa nila, partida. Wala pa si B1 doon, injured pa yun ha. Pero ganoon din naman ang ginagawa ng Spurs mga tol eh. 10-man rotation din ang ginagawa nila. Kaya tingin ko mga tol, pagdating dito sa bench, talagang magandang matchup to eh no. Kahit yung mga main guys nila off the bench, si Escaldo Johnson, Dillon Harper, at si Corneto para sa Spurs. Sa OKC naman si Caro Gold, si Jason Wallace-Dick at saka si Edwin McCain. Tingin ko match na match lang talaga eh. Pero mga tol, kapag naglaro na uli si B1, eto, babalik na uli sa bench si AJ Mitchell, diba? Medyo lalamang ng konting bench ng OKC kaysa sa bench ng Spurs. Now, dito naman tayo mga to sa X-Factor. Ang tingin ko magiging X-Factor ng OKC si series na to, yung 3-point shooting nila eh. Lahat kasi na nakakalaban ng Spurs, diba? Hirap na hirap sila makashoot sa loob kapag nasa loob si Wembanyama eh. Napipilitan sila palagi, floater yung tinitira nila o kaya kinikikaw na lang nila palabas yung bola. Kaya magiging napaka-importante talaga yung 3-point shooting ng OKC rito eh. Kasi sa buong roster ng OKC, diba? Si Frankenstein lang naman yung kaisa-isang bihirang tumira ng 3 points eh. At ngayong playoff sa 8 laro, tumira ang OKC 38.4% sa 3 points. Mataas yan ha. At 40 na 3 points kada laro na yung shoot nila. Mas mataas yan actually kaysa sa regular season eh. Kung magkiklik ang 3 point shooting ng OKC, makakashoot sila siguro mga 15 3 points pataas. Tingin ko sila yung mananalo sa laban na yun. While ang X-Factor naman ng Spurs mga tol, yung bench naman nila. Sinabi ko kanina diba, kapag naglaro si B1 ako po, magiging mas malakas ang bench ng OKC kaysa sa bench ng Spurs. Pero nasa Spurs naman, yung 6 man of the year this season ha. Si Escaldo Johnson malakas yun eh. At solid din naman si Dillon Harper at si Corneto off the bench. So kung sama ko, kapag nagpapahinga si Wembanyama sa kalahati ng quarter kadalasan diba, makakasabay ang bench ng Spurs. Tingin ko, doon naman mananalo ang Spurs kapag ganun. Maraming pagkakataon nakita natin laban sa Timberwolves diba, lamang ang Spurs tapos uupo si Wembanyama magpapahinga, diba? Tapos biglang kahabol palagi ang Timberwolves eh. Nako po, hindi pwedeng ganun din yung mangyari laban sa OKC or else talaga matatalo palagi ang Spurs. So yun mga tol no, Spurs versus OKC, kanino kakakampi? Sino ang Llamado tsaka sino Dehado dyan? Tingin ka mga tol ha, walang Dehado tsaka walang Llamado dito eh. Match na match lang talaga yung dalawa eh. Sa nilalaro ng OKC ngayong playoffs, 8-game winning streak na sila, wala pang talo eh no. Pero natalo naman sila ng Spurs ng 4 out of 5 games this season. May kontrapero talaga kapag ganon. Ibig sabihin lang nun, kaya talaga ng Spurs ang OKC ha. Ang lamang lang talaga ng OKC rito mga tol, yung playoffs experience nila, matindi talaga, kaka-champion nga lang nila eh. Samantalang newbie
naman sa playoffs ang Spurs, pero napakabilis na hinog ng Spurs no? Kaya ito mga tol, ang tingin ko mangyayari rito ha, kung 6 games lang to, malamang panalo ang Spurs. Pero kung game 7 to, malamang panalo ang OKC sa game 7 kasi may experience na sila Pero mga tol, kapag tumulong referee, malamang 4-1 OKC kagad yan. Okay na Pakimakas, maligay, makita na mga referee.